Apektado po ngayon ang masamang panahon ang presyo at kalidad ng gulay sa mga bagsakan at pamilihan. Nakatutok si Nico Wahe. Ngayong tag-ulan, may mga magsasaka sa Benguet ang napilitang anihin na ang kanilang mga pananim. Sabi ng nakausap naming nasa La Trinidad Vegetable Trading Post, halos palugin ang ibinenta kahapon ang mga panindang repolyo. Kahapon talaga yung medyo may kalakihan, 12 ang bigay namin. Pag tag-ulan kasi, medyo mabilis na ma-harvest kasi masisira ngayon. Wala raw oversupply ng repolyo. Binili naman daw ng mga nag-aangkat. Pero tinatawaran pa lalo kung basa ang mga gulay. Ang pechay umbok mula 20 pesos, bagsak na sa 13 pesos ang kilo. Matumal daw kasi ang bentahan sa Metro Manila dahil sa pag-uulan. Yan ang inaano ng mga buyers ngayon. Sabi niya, hindi masyadong mabenta, na nalulusaw lang yung iba. Kaya kaysa walang kitain, ibababa na lang nila ang presyo. Sa Balintawak Market, ang dating 70 pesos kada kilong repolyo, 50 pesos na lang. Siguro mababa yung kuha nila, kaya mababa din yung bigay nila sa amin. Ang mamimiling si Marivic nagulat din sa baba ng presyo ng gulay. Alin po yung mura, ma'am? Mga bagyo, tulad ng repolyo, patatas. Pero yung mga Tagalog, yung sitaw, mahal. 200 pesos lang ang kuha niya ngayon sa isang bundle ng repolyo na noong nakaraang linggo ay 380 pesos hanggang 400 pesos. Ititinda rin ito ni Marivic. Sa Kamuning Market, nasa 80 pesos ang presyo ng repolyo sa tindahan ni Josefina. Humahango lang siya. Kasi kami sir, ano lang kami, kumbaga... Para third man? Oo, ganun, kaya medyo mataas ng 10, ganun. Sa ibang tindahan, 70 pesos per kilo ang benta. Ang broccoli na dating nasa 130 pesos kada kilo, tumaas ngayon sa 190 pesos. Habang ang cauliflower, mabibili rin sa 190 pesos ang kilo. Siguro, siyempre, tag-ulan. Ayon sa mga nagtitinda, nakadepende pa rin talaga ang presyo sa bigay ng kanilang supplier. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nakatutulong daw para sila mag-aaral at guro ang AI o Artificial Intelligence, partikular ang Generative AI. Pero ang mismong intelligence o critical thinking ng mga estudyante, natutulungan ba? Yan ang tinutukan ni Bon Aquino. Ang incoming second-year college student na si John di niya tunay na pangalan, palihim daw na gumagamit ng AI sa kanyang assignment. Nagsisearch po ako ng topic, tapos doon po is kinuha ko po yung text. Ang mga nakuhang impormasyon inilalagay daw niya sa slide presentation. At dahil takot daw siyang mabuko ng guro, dumidiskarte siya para hindi mahalata. Inahaluan ko po ng konting sariling opinion ko po. Ang senior high school teacher na si Daisy Marasigan, nag-post sa kanyang social media account ng tutorial ng paggawa ng lesson plan gamit ang AI. I think it's high time, especially in the 21st century, na kinakailangan na nating i-embrace yung AI. But of course, there is caution. Para makasabay sa AI, sabi ng DepEd. Soon, babaguhin na rin natin yung ating curriculum para matuto gumamit ng AI. Bata, matutong gumamit ng AI yung mga guro natin. Yan ang pagbabago na in-anticipate po natin sa darating na mga taon. Ang problema, makakapag-isip pa kaya ang mga estudyante? Sa pag-aaral kamakailan ng Massachusetts Institute of Technology o MIT, lumabas na ang paggamit ng AI para magsulat ng essay ay maaaring magdulot ng cognitive debt o yung kawalan ng effort na mag-isip para makasagot at posibleng pagbaba ng kakayahang matuto. Hindi pa definitive ang resulta at hindi pa napi-peer review. Pero ayon sa isang local academic head na naniniwalang binago na ng AI ang edukasyon sa bansa. Karaniwan, ginagamit ito bilang gabay, pero hindi bilang sagot sa kabuuan. Kasi kailangan pa rin natin ng critical thinking, kailangan pa rin natin na mag-aral. Sa kanilang universidad, hanggang 15% lang ng thesis at research paper ng mga undergraduate ang pwedeng gamitan ng AI. May AI tools daw sila para ma-detect kung merong sumobra. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Naging typhoon na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising at may tropical cyclone wind signal ulit na itinaas ang pag-asa. Ang latest ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat, Ivan. Mga kapuso, lalo pa nga lumakas ang bagyong may international name na Danas at tinatawag namang Bising sa local name. Dahil po sa inaasahang pagdikit nito ulit sa Philippine Area of Responsibility, nagtaas na ng wind signal ang Pag-asa. Nakataas po ang signal number 1 dyan po yan sa Batanes kung saan po mararamdaman yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Dito rin po nakataas ang gale warning ng Pag-asa. Ibig sabihin may mga malalaking alon at delikado po yan sa mga sasakyang pandagat. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo sa layong 335 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot na sa 130 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 160 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pan-northeast sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, may chance pa rin po itong bumalik dito po sa Philippine Area of Responsibility. Pero dadaplis lang po yan o sandali lang po dadaan dito sa may corner o gilid po ng power line malapit dito sa Taiwan. Maari po ngayong gabi o kaya naman po ay mamayang madaling araw. Lalabas din naman agad ito dito sa Philippine Area of Responsibility. Maaring bukas din po ng hapon at sunod naman tutumbukin itong China. Bukod po sa bagyong Bising, makakaapekto pa rin yung hanging habagat o yung southwest monsoon. Dito po yan sa malaking bahagi pa rin ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas may mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon. Lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon. Posible po yung mga malalakas sa pag-ulan at pati na rin dito sa may western section po ng Central at ng Southern Luzon. So kasama po dyan, ito po nga Ilocos Region, Central Luzon, pababa po dito sa bahagi ng Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan din po na inaasahan sa Visayas at pati na rin po sa Mindanao. Posible po dyan yung heavy to intense rains kapag po meron tayong thunderstorms, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin po ng ulan bukas, lalo na po sa hapon o kaya naman sa gabi. Pero mga kapuso, linawin lang po natin, yung mga pag-ulan ay hindi naman po tuloy-tuloy. Pwede pong may bahagi ng araw na mainit o maaliwalas, pero pagkalipas ng ilang oras ay magiging maulap. Kaya po nagkakaroon po tayo ng tsansa ng mga pag-ulan. Kaya lagi pong magdala ng payong. Pagsapit naman ng Martes, may tsansa rin po ng ulan sa umaga. Dito po yan sa malaking bahagi po ng Luzon. At bandang hapon, halos buong bansa na po ang makakaranas ng mga pag-ulan. Halos ganito rin po ang maaaring maranasang panahon pagsapit po ng Miyerkules. Pwede pang magbago ang outlook, kaya patuloy po mag-monitor ng updates. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Sardinas ang ulam ng pamilya ni Jonathan ngayon. Kailangan kasing pagkasyahin ang minimum wage na kita niya. Tingin ko kulang sa mga manggagawa yan kasi sobrang mahal din ng mga bilihin ngayon. At bukod doon, bukod din sa pagkain, marami na rin tinaas. Gaya ng mga sa pagbayad sa kuryente. Noong 19th Congress, hindi pumasa ang panukalang legislated wage increase. Ngayong 20th Congress, naghain ng magkakaibang panukalang daily wage increase ang ilang senador. Pinakamataas ang sinusulong ni Senador JV Ejercito, 250 pesos. Sa inflation ngayon, sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya ako ginawan 250, alam ko naman na siyempre, tatawad pa yan. There is 150, 100, 150 at least, malaking bagay po sa ating manggagawa. Maaaring isang committee hearing na lang daw pagbukas ng 20th Congress at maisasabatas ito sa loob ng isang taon. Sa Kamara, may mga bersyon na rin ng panukalang batas, gaya ng isang panukalang 200 peso wage increase. Para kay TUCP Party List Representative Raymond Mendoza, hindi katanggap-tanggap ang 50 peso wage hike ngayon sa NCR. May hiwalay ring panukala para sa 1,200 pesos na national living wage. Ano kaya ang pananaw ng minimum wage earners kung may pumasamang legislated wage hike? Pag tumataas yung sahod natin, sir, tumataas din yung yung bilihin. Para sa akin, sir, sa ngayon, sir, 1,000 dagdag nila. 1,000 yun, sir. Sa tingin ko, walang magre-reklamo niyan. Kulang pa po yun, sir, para sa tulad kong pamilyado. Sa July 18, epektibo ang 50 pesos na wage hike o mahigit 1,000 piso sa isang buwan na inutos ng Metro Manila Regional Wage Board. Nauna nang sinabi ng National Wages and Productivity Commission na kailangan ding balansehin ang ipatutupad na dagdag sahod
dahil sa pangambang maaari ding mauwi ito sa pagmahal ng bilihin at makaapekto sa bilang ng trabaho. Naghain din si Senador Win Gatchalian ng Ginhawa Act na layong ma-exempt sa income tax ang mga kumikita ng 400,000 pesos sa isang taon o nasa 33,300 pesos kada buwan. Sa train law kasi, tax exempt kapag 250,000 pesos kada taon ang sweldo ng empleyado. Napako na yung 250. No, ngayon, at alam naman natin, every year may inflation. So, in-adjust namin sa inflation at tinaasan pa namin. So, it's just fair. No? Because ang inflation natin for the last 10 years ay napakataas. Sa panukala, itataas din sa 250,000 pesos ang tax-free na bonus mula 90,000 ngayon. At alisin ang tax sa service charge at iba pang bayad sa mga empleyado tulad ng night differential. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinuspindi ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng motorista na nag-post at nag-viral online ng video na kuha habang nagmamaneho ng sports car. Ayon po sa LTO, ang ginawa ng driver para sa content ay malinaw na paglabag sa batas trapiko. Pinagpapaliwanag at pinaharap ng LTO ang registered owner ng sasakyan. Batay sa show cause order ng LTO, liable ang nagmamaneho para sa reckless driving, paglabag sa Anti-Distracted Driving Act at Land Transportation Code. Hindi siya pinangalanan ng LTO sa kanilang pahayag pero naka-attribute ang kanyang social media post sa isang Josh Mojica. Shinare din ni Mojica ang post ng LTO na nilagyan niya ng caption na, "Hindi ako yan, promise." Sinusubukan pa namin siyang makunan ng reaksyon. PBB Collab Fever is still on. Matapos ang announcement ng big winners kagabi, dama pa rin ang excitement at suporta sa Big Four at ex-kapuso at kapamilya housemates na nag-guest agad sa All Out Sundays. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Overwhelming support sa PBB Celebrity Collab Edition Big Winners na sina Brent Manalo and Mika Salamanca, dama sa hiyawan at pagmamahal ng kanilang friends, family and fans. Gaya ng heartfelt hug ni ex-housemate Bianca De Vera kay Mika. Proud din ang content creator na si Benedict Cua sa best friend niyang si Mika. Si Magandang Gabi PBB host Gabby Garcia may congratulatory message din for Breca. Hirit ng netizens, big winner din daw si Shuvi sa kanyang photo with her OG and in real life TDH or tall, dark and handsome na sina Donnie Pangilinan and Anthony Constantino. Speaking of TDH, dashing sa kanilang big night outfits, sina Donnie, Michael Sager and Emilio Daez. Millie, Rami, and Mick-Ver are present sa photo ni Michael kasama ang kanyang mga naging kapamilya duos. Kilig moment naman ang hatid ng tila paglayag ng Wilka ship ni Will and Bianca sa touching moment nila together na may OA reaction pa from their fellow housemates. The big night just got bigger sa mga pasabog performance ng ex-Kapuso house guests, Michelle D. and Bianca Umali. Pero bago yan, may pa-warm up na kasama ang ilan sa housemates. After the big night, big stage naman sa All Out Sundays ang binisita ng Big Four, kasama sina Kapuso housemates Michael, Vince, and Josh. Humarap sila sa bagong challenge sa outside world, ang Barkada Oke Challenge. Adjusting pa rin daw sa outside world ang housemates. Ang Breca, halos wala pang tulog na overwhelmed pa rin sa kanilang pagkapanalo at sa nangyari from the big night.